baby's point of view. Ito na ang Disney princess, pasakay na sa kanyang karwahe, sa tricycle. Pagkatapos kong paalipin kay madam na palaging galit, sa wakas makakauwi na rin ako. Mahabuting at nakaubos ako ng paninda kong mga gulay at mga karne. Kung hindi baka nakasabay ako ng uwi doon sa mga kasama ko. 10:00 pa naman ang sara ng palengke. Mami! Napahinto ako sa paglalakad palapit sa tricycle na sasakyan ko nang makitang isang batang babae na umiiyak sa gilid. Pakiramdam ko'y nagtalo na ng mga dugo ko habang nakatingin sa maamo niyang mukha at namumula dahil sa pag-iyak. Bigla ko tuloy nakita sa kanyang dapat na magiging anak ko. Hello! Nilapitan ko siya. Bakit ka umiiyak? Nasaan ang parents mo? Nawawala ka ba? May lukso talaga ako ng dugo sa batang babaeng to. Kaso imposible namang anak ko siya. Wala naman akong ibang nakasama sa langit kung hindi ex ko lang. Yung pormahan din nito ay parang mayaman siya. Halatang spoken in dollars kaya siguro hindi ako sinagot. Where are you from? Tanong ko sa batang babae. Nagpunas naman to ng luha bago lumapit sa akin. Parang hinaplos ang puso ko nang yumakap to sa bewang ko. Mami! May saya sa boses na sambit nito. Hindi ako ang mami mo. Mahinang sambit ko. Ikaw ang mami ko po. Nag-angat to ng tingin sa akin. I'm so happy po kasi nakita na kita. I love you, mami. Para namang may humaplos sa puso ko dahil sa kanyang sinabi. What if anak ko talaga ito? Kaso patay na yung anak ko Mabuti pa umuwi ka na. Sabi ko na lang. Gabi na siguradong hinahanap ka na ng parents mo. Ikaw nga po ang mami ko Tingnan mo, same po tayo ng eyes, parehong dalawa po. Napatawa naman ako dahil sa kanyang sinabi. Minsan talaga masarap manghampas ang bata Charot lang. Alika, iuwi na muna kita. Bukas na lang kita dadalhin sa presinto para hanapin ang mga magulang mo. Sabi ko bago siya hawakan sa kamay. Walang pagdadalawang isip namang nitong sumama sa akin. Hanep, ang bilis niya magtiwala. Kapag nakita kong mga magulang nito, kukurutin ko talaga sa singit. Masyado silang pabaya sa anak Sumakay kaming dalawa sa tricycle. Tahimik lang itong bata sa tabi ko at parang masaya pang iuuwi ko siya. Nang makarating sa bahay, tumulong pa siya sa pagpasok ko ng mga dala kong gamit. Napapa-overthink tuloy ako na baka kasabwat to ng mga sindikato. Tapos bigla akong lolooban. Hindi ka ba natatakot na sumama ka sa stranger? Hindi mapigil ang tanong ko sa kanya. Paano pala kung masamang tao ako? Ikaw rin hindi ka na makakauwi sa inyo. Hindi naman po ikaw stranger. Mami kaya kita. Nakangiting sambit nito. Napahinga ako ng malalim bago siya pantayan. Bata, hindi ako ang mami mo. Stranger ako. Mabait naman ako pero medyo hindi rin. Sa susunod, huwag kang basta-bastang sumasama sa hindi mo kakilala Kung ibang taong nakakuha sa'yo baka nalagot ka na talaga. Mami nga po talaga kita. Bakit ayaw mong maging mami kita? Hindi mo na ba ako mahal? Nangingilid ang luha nito kaya't medyo nagilty tuloy ako. Napahinga ako ng malalim bago haplusin ang medyo mataba niyang pisngi. Maraming may mahal sa'yo. Sobrang cute mo po kaya. Ngumiti naman to bago ko yakapin. I love you, Mommy. Hindi ko naman maiwasang mapangiti dahil sa sinabi nito. Hindi ko na talaga iuwi ang batang to. Ang plano ko ngang pagdala nitong si Brianna sa presinto ay hindi na natuloy. Kasi naman masyado akong mahina pagdating sa bata. Hindi kinaya ng powers ko ang sweet-sweetan at kakyutan niya. Ilang araw na siyang nasa akin at feeling ko, buhay na buhay ng anak kong nawala noon. Sa ilang araw lang ay na-attach agad ako kay Brianna. May kung ano kay Brianna na hindi ko maipaliwanag. Parang siya yung anak kong nawala sa akin. Mommy, ang bantot ng fish! Nakangiwing sabi ni Brianna habang nakatingin sa tuyo na niluluto ko. Amoy po siyang pipi na hindi nahugasan. Hoy, bakit alam mo yung ganyan? Nakaamoy ka na ba ng piping hindi nahugasan?
Gulat kong tanong sa kanya. I just heard it from my yaya po. Ang sabi ni Ate May, kaya raw mabantot si Ate Fina dahil hindi siya naguhugas ng pipi. Niyamoy ko naman si Ate Fina and kasmell niya po ang fish na nasa harapan ko. Nakangusong sagot nito. Abay, lintik na bata to. Sosyal siya pero barahura ang bunganga. O siya, kumain ka na lang. Nilagyan ko siya ng tuyo sa plato. Masarap yan kaya't kainin mo na lang. Mas masarap lalo yan kapag sinawsaw sa suka. Tumango naman to bago sumawsaw sa suka at kainin yung tuyo. Nakita ko naman ang pagningning ng mga mata nito. Masarap po! Nakangiting sabi nito. Yan ang maganda sa kanya. Hindi siya pihikan sa pagkain. Pero pipintasan niya na muna yung pagkain na bago sa kanya bago kainin. Pagkatapos niyang magustuhan, kalilimutan na niya yung sinabi niyang pangit. Masarap talaga yan. Tandaan mo, hindi porket hindi maganda sa pang-amoy ay hindi na masarap. Pangangaral ko sa kanya. Napatango naman to at tila may inisip bigla. Hindi ko naman siya pinansin at nagpatuloy na lang sa pagkain. Ibig sabihin po masarap din pipi ni Ate Fina? Literal na nabulunan ako dahil sa kanyang sinabi. Parang lumabas din ata sa ilong ko yung sabaw ng Lucky Me. Mabilis kong inabot yung tubig at uubo-ubong uminom. Lintik na language ng batang to. Masyadong pasmado. Huwag ka nang magsalita. Aatakihin ako sa iyo niyan eh. Saad ko nang maginhawahan ako. Ngumuso na lamang ito bago nagpatuloy sa pagkain. Sarap na sarap kami pareho sa pagkain nang may biglang kumatok. Tumayo naman ako at ngumungoyang nagtungo sa pinto. Wala sa sariling naibog ako yung nasa bibig ko. Nang bumungad sa akin ng isang pamilyar na mukha. Anong ginagawa mo rito? Singhal ko sa kanya. Gross! Nakangiwing sabi nito bago punasan ng kanyang mukha na puro kanin. Wow! Diring-diri ang walang hiya. Parang hindi niya kinain ng pipi ko dati ah. Diring-diri sa kanin na tumalsik, pero sa pagkain ng pipi ko, G na G. Wag mo nga akong magros-gros dito. Anong ginagawa mo rito sa teritoryo ko ha? Maangas kong tanong. I came here to pick up my daughter. Kasual na sagot niya. Your daughter? Wala kang daughter. Natigilan ako nang maalala si Brianna. Siya ang daddy ni Brianna? Daddy! Nakumpirma ko yun nang sumulpot si Brianna mula sa likuran ko. Nakakapit ito sa likod ng laylayan ng damit ko. Brianna, ang tagal ka naming hinahanap. Sabi ni Brian. Ex ko at ang daddy ng baby ko na namatay. May asawa na pala siya? Ako pinangakuan ng kasal sa iba pala tumupad. Mga lalaki nga naman oh. Bakit ka tumakas ha? Alam mo bang halos mabaliw na ako sa kakahanap sa'yo? Busy ka nang lagi sa work eh. Sagot ni Brianna. Sorry na. Promise babawi si daddy. Ngumiti si Brian. Alika na, uuwi na tayo. Gusto kong kasama si Mommy. Mas lalong humigpit ang hawak ni Brianna sa damit ko. Kapag hindi kasama si Mommy, ayoko pong umuwi po. Brianna, she's not your mom. She's my mom. Nagsimula nang umiyak si Brianna. I want my mommy. Ayokong umuwi kapag may iwan lang si Mommy. Brianna, pakiramdam ko tuloy may iiyak na rin ako. Brianna, wag nang matigas ang ulo. Binuhat siya ni Brian at pilit hinihila palayo sa akin. Hindi naman bumibitaw si Brianna sa akin kaya't nasisira ng damit ko. No, I want my mommy. Pagwawala ni Brianna. Mommy, don't leave me, Mommy. Mommy. Brian, nasasaktan yung bata. Malumanay kong saad. Huwag mong pilitin muna. She's my daughter. Inaangkin ko ba? Inaangkin ko? Kakainis. Parang pinapamukha niya sa akin masaya na siya. Hayaan mong sumama muna ako sa inyo para kumalma si Brianna. Mahinahon kong sambit. Naaawa kasi ako sa bata. Isa pa natatakot akong baka hikain ito dahil sa pag-iyak nito. Napapansin ko kasing parang may hika si Brianna. Nagdadalawang isip ang mokong pero maya-maya lamang ay binitawan din si Brianna.
Mabilis namang tumakbo papalapit sa akin si Brian at niyakap ako. Don't leave me, Mommy! Pag-iyak nito sa bisig ko. Hindi na po ako aalis. Binuhat ko na ito. Sasama na si Mommy sa inyo, okay? Tahan na po ikaw. Tumango lamang ito at mas lalo pang yumakap sa akin. Sinenyasan ko naman si Brian na alis na kami. Parang masama pang ang loob nito nang iginiya ako papalapit sa sasakyan niya. Kung tadyakan ko siya. Bakit diyan ka sasakay? Mukha bang driver mo ko? Masungit na sabi nito nang akmang sasakay ako sa backseat. De sa harap. Inirapan ko siya bago sumakay sa front seat. Malay ko bang sa front seat dapat ako? Pang-asawa o girlfriend lang naman ang front seat? Maayos kong kinandong paharap sa akin si Brianna. Magang-magang mukha nito at basa pa rin ang pisngi nito na agad ko namang pinunasan. Are you okay na po ba? Malambing kong tanong sa kanya. Tumango naman ito. Just don't leave me again, okay? I love you, Mommy. Hindi ko naman tinanguan ang sinabi niya. Ayoko kasing mangako dahil siguradong aasa siya. Alam ko naman kasing hindi ako magtatagal sa tabi niya. Lalo pat itong ama niya ay may saltik sa ulo. Nang makarating nga sa tapat ng bahay nila Brian, bumaba kami ng sasakyan. Kinuha sa akin ng lalaki ang anak niyang nakatulog na. Umalis ka na, sabi ni Brian. Aalis talaga ako. As if namang gusto kong magtagal at makita ang pagmumukha mong yan. Inirapan ko siya bago maglahad ng palad. Pero syempre, bigyan mo ako ng pamasahe. Wala akong dalang pera at ayoko namang maglakad pa uwi. Padabog itong kumuha ng pera sa wallet niya. 1,000 yun at hindi ko na binabalak pang suklian. Huwag ka na ulit magpapakita sa amin ng anak ko Pahabol pa ni Mokong. Talagang hindi. Sungit mo. Para namang hindi mo kinain yung pechay ko noon. Inirapan ko siya ng bonggang-bongga bago talikuran. Padabog akong naglakad palabas ng village nila at nag-abang ng taxi sa kanto. Magta-taxi ako para kunwari mayaman ako at isang sakayan na lang. Tahimik lang ako sa biyahe dahil naaalala ko si Brianna. Wala pang 5 minuto, miss ko na siya. Gusto ko na ulit siyang makita at makayakap. Nang makarating nga sa bahay, matamlay na matamlay ako. Mas lalo pa akong naging matamlay nang makita ang 2 plato sa lamesa. Brianna! Parang batang napaiyak na lamang ako at nagmukmuk sa isang gilid. Lintik! Kung hindi lang si Brian ang daddy niya, niligawan ko ng ama niya Kaso pas agad. Siraulo ba naman yung lalaking yun Si Brian ay ang ex ko. Siya yung ama ng baby kong nawala. Nagkaroon kami ng sisihang dalawa dahil sa mga emosyon namin. Ang ginawa ko, lumayas ako nang walang paalam. Mukhang nagalit ang tuko, pero wala akong pakialam. Gusto ko rin kasing lumayo dahil hindi ko kayang manatili sa lugar kung saan nawala ang anak ko. Leche ka, Brian. Sana mamagayang itlog mo at hindi maging pantay. Inis kong sabi. Kahit favorite meal ko yun noon, wala na akong pakialam. Basta nakakainis siya. Pagkatapos mawala ni Brianna sa piling ko, balik sa dating routine. Pero ito, may tinatagong lungkot na ayaw kong ilabas. How much is your pipi mo? Napatigil ako sa pagkatulala ng may nagsalitang lalaki. Tumambad sa akin ang isang lalaking mukhang Amerikano. Po? Tanong ko. How much is your pipi mo? Pipi ko? Lo, hindi naman for sale ang pipi ko. Sir, my pipi is not for sale. Don't be bastos or else I will sumbong you sa barangay tanod, Tugon ko sa kanya. What? Bago damputin ang pipino. I'm referring to this. This is pipi mo, right? Ay, bobo, ang putik. Bulong ko bago tumikhim. Sir, that is pipino, not pipi mo. It costs 50 pesos per kilo. Napatango naman ito. Then 1 kilo for me. Nagkilo naman ako ng 1 kilong pipi mo. Pipino. Nakangiting kinuha naman yun nitong pogi. Bago ko bayaran ng 500. Keep the change. Thank you. Bago pa ako makapagsalita ay mabilis na itong umalis.
Mahinang napatili naman ako bago halikan yung 500 pesos. May 400 na ako ngayong araw. Thank you na lang talaga doon kay Mr. Pipimo. Sana wala pa siyang girlfriend o asawa para liligawan ko siya. Ganyan ka ba kasabik sa halik at yung 500 ang pinag-iinteresan mo? Napatigil ako sa paghalik sa 500 nang may epal na nagsalita. Anong ginagawa mo rito? Masungit kong tanong kay Brian. Akala ko ba ayaw niya na akong makita? Bakit bumabalik pa siya rito? Kung sampaling ko kaya siya? Brianna wants to see you. Hindi na kumakain ng anak ko dahil palagi kanyang hinahanap. Iyak din siya ng iyak. Sabi nito. Nangamba naman ako bigla. Pero ayaw kong ipakita kay Brian na apektado ako. Pagkatapos ng ginawa niya. Oh, anong gagawin ko? Ikaw na nga mismo nagsabi na anak mo yan. Di ikaw ang bahala. Kapag nagsorry siya sa akin, pupuntahan ko agad si Brianna. Pero kapag hindi siya nagsorry, iiyak na lang ako sa pag-aalala. I'm gonna offer work for you. Hindi ko na kailangan dahil may trabaho ako. Alam mo, umalis ka na dahil ayoko ng connection pa sa'yo. 10,000 a week. Abay, mabilis nating mapag-uusapan ng ganyang bagay. Anong klaseng trabaho ba yan? Sabihin mo lang. 10,000 na yun. Sino ba ako para tumanggi? Kailangan ko ng pera dahil bibili ako ng lalaki. Charot! Tutubusin ko yung bahay at lupa namin. Ibinenta kasi ng magaling naming tito na wala namang ambag sa buhay namin. Magiging mami ka lang ni Brianna at aalagaan mo lang siya. Yun lang ang magiging trabaho mo. Sagot nito kaya't napatango ako. Napakadali namang trabaho yun. Kung gusto mo pati ikaw alagaan ko eh. Umirap ang mokong. Mag-i-start ka na ngayon kaya sumama ka na sa akin. Bago pa ako makapagsalita, mabilis nang naglakad ang mokong. Ibinilin ko naman sa kasamang tindera ko ang tindahan bago sumunod kay Brian. Nakasakay na ito sa kotse niya kaya't sumakay na rin ako. Nakakainis, hindi pa ako nakakaligo eh. Ang asim-asim ko kaya. Tahimik lang kaming dalawa sa biyahe. Walang may gustong kumausap sa isa't isa. Maya-maya nga lang ay nakarating kami sa bahay niya. Biglang nag-relapse yung utak ko. Naalala ko bigla kung papaano kaming maglandian sa garden. Ano pang hinihintay mo dyan? Hindi kita pabubuksan ng pinto kaya bumaba kang mag-isa mo. Masungit na sabi ni Brian na nakababa na. Sinabi ko bang pagbuksan mo ko? Nagre-relapse yung tao, epal ka. Umirap ako bago padabog na bumaba ng kotse niya. Nauna itong maglakad at ako naman ay nakasunod lang. Umakyat kami sa second floor ng bahay niya at huminto sa isang pink na pinto. Lumilipad na sapatos agad ang sumalubong sa amin pagbukas ni Brian ng pinto. Mabuti na lang at siyang tinamaan at hindi ako. I hate you, Daddy! Doon ka na sa work mo! Inis na sabi ni Brianna. Sinilip ko naman to. Nagmukha siyang anak ng mangkukulam dahil sa gulo-gulo niyang buhok at marungis niyang mukha. Halata rin kagagaling lang nito sa iyak. Mas stress pa siya kaysa sa akin. Mukhang napansin ako ni Brianna dahil natigilan to. Unti-unting lumambot ang ekspresyon nito. Brianna! Mahina akong itinulak si Brian at mabilis na nilapitan si Brianna. Mommy! Gumawa ito bago ako yakapin. Mommy ko! You're back, Mommy! Don't leave me again po! Tumango naman ako habang nagpipigil ng iyak. Opo, hindi na aalis si Mommy. Wag na po ikaw umiyak, okay? Tumango lamang ito bago humiwalay sa yakap. Sinapo ko naman ang magkabilang pisngi nito at pinunasan ang kanyang mukha. Balita ko, hindi ka raw kumakain. Alika na at susubuan ka ni Mommy. Malambing kong sabi. Tumango lang ito bago humawak sa kamay ko. Nilagpasan namin si Brian na namumulang mukha at dumiretso sa kusina. Pinaupo ko si Brianna sa upuan at nagsimulang mangalkal ng pagkain. May menudo doon kaya't iyon ang hinain ko. Siyempre naghain din ako ng para sa akin. Hindi pa kaya ako kumakain. And how about my food? Hindi natuloy ang tongka kong pagsubo nang sumulpot si Brian. Ano? Kayong dalawa lang ang kakain? Malay ko bang sasabay ka sa amin? Ayaw mo nga akong makita eh. Tugon ko kaya't napasimangot na lamang siya. Of course, I'm hungry too. Maktol niya. Oo na, ikukuha na ho kita kamahalan.
Tumayo ako at pinagsandok siya ng pagkain. Nang mailapag ko yun sa harap niya, nagsimula na akong kumain. 3 kami rito sa table kaya't mukha kaming happy family. Mommy, wag na ikaw aalis po ah. I'm very sad po kapag wala ka sa tabi ko. Nakangusong sabi ni Brianna. Opo, hindi na po ako aalis. Nakangiting tugon ko. Dito lang po si Mommy sa tabi mo. Forever po? Ngiti lang isinagot ko sa kanya dahil ayaw ko rin namang mangako. Hindi ko kasi alam kung gaano ko katagal sa tabi niya. Baka kasi sumpungin na naman tong si Brian, paalisin na naman ako. Pagkatapos kumain, dinala ko ni Brianna sa playroom niya. Isa-isa niyang ipinakilala sa akin yung mga manika niya kaya't napangiti na lamang ako. Mami, sila po yung mga kalaro ko kapag mag-isa ako sa bahay. They are my best friends po. Nakangiting sabi niya. Pinagmamasdan ko si Brianna na masayang nakatingin sa mga manika niya. Bigla ay gusto kong umiyak. Kung hindi kasi namatay ang anak namin ni Brian, sigurado akong ganito rin siyang kasaya habang kaharap ang mga laruan niya. Siguro, kung hindi siya nawala, walang kulang sa buhay ko. Mommy, why are you crying? Alalang tanong ni Brianna. Sinapo ko ang pisngi ko't may luha nga iyon. Nakangiting umiling naman ako. Masaya lang ako. Sagot ko. Binitawan naman niya ang kanyang mga manika bago lumapit sa akin. Pinunasan niya ang luha ko. Wag na po ikaw mag-cry po. Nandito lang ako palagi for you. Nakangiting sabi nito. Napangiti naman ako bago haplusin ang kanyang buhok at halikan siya sa ulo. Biglang napadako ang tingin ko kay Brian na nasa pintuan. Umirap sa akin ang mokong kaya't nawala ang pag-emote ko. Epal talaga. Brian's point of view. Napahinga na lang ako ng malalim habang nakatanaw kay Phoebe at Brianna. Magkasundo ang dalawa. Mukhang nakahanap talaga ng mami si Brianna kay Phoebe. Hindi ko lang maintindihan kung bakit si Phoebe pa. Naisip ko tuloy na kung hindi nawala ang anak namin ni Phoebe, siguro kasing edad na niya si Brianna. Nagkasisihan kami ni Phoebe noon, kaya't nagkahiwalay kami. Umalis ako saglit para magpalamig pero pagbalik ko, iniwan na niya ako. Iniwan niya rin ang singsing na ibinigay ko sa kanya. Bigla namang dumating sa buhay ko si Brianna. Nakita ko siya sa harapan ng bahay ko at nakabalot sa kumot. Ayon sa sulat, anak ko siya. Hindi ako naniniwala at nang ipa-DNA test ko, anak ko nga siya. Hindi ko maalalang may nagalaw akong ibang babae kaya't clueless pa rin ako kung sinong ina ni Brianna. Sir, mukhang nakahanap ka na ng mami ni Brianna. Bahagya akong nagulat nang lumitaw si May. Kung ako sa'yo, sir, balikan mo na yang si Phoebe. Halata namang mahal na mahal mo pa siya. Oo nga, sir. Si Fina naman ang sumulpot. Yung mga tingin mo sa kanya, mas lamang ang pangungulila kaysa sa galit. Manahimik nga kayo, mga tsismosa. Pagsusungit ko sa kanila. Tumayo ako't lumapit sa gawin nila Brianna na nagtatanim ng bulaklak. Bukas pa ang pasok ni Brianna kaya't magtatanim muna raw sila ni Phoebe para may magawa. Brian, abot mo nga yung pataba na nasa garahe. Wala ka namang ginagawa kaya tuutusan na kita. Sabi ni Phoebe. Baka nakakalimutan mong boss mo ko. Tinaasan ko siya ng isang kilay. Hindi ko nakakalimutan yan. Kuhanin mo na. Maayos naman ako nakikisuyo sa'yo. Daddy, kuhain mo na po. Sige ka, baka ikaw ang itanim ni Mami. Sabi naman ni Brianna. Napasimangot naman ako bago magtungo sa garahe. Kinuha ko yung pataba na sinasabi ni Phoebe bago bumalik sa kanila. Thank you, X. Nakangising kinuha sa akin ni Phoebe ang pataba at inilagay sa tinatanim niya. Pinanood ko lang silang dalawa. Ilang sandali lang ay napansin kong barya na ang inilalagay ni Brianna sa butas na ginagawa niya. Brianna, anong ginagawa mo? Kunot noong tanong ko. Nitatanim ko po yung pera para pipitas na lang po tayo kapag kailangan natin ng pera. Sagot nito. Brianna, bawal itanim ang pera. Hindi rin naman tutubo yan. Mahinahong sabi ko.
Napanguso naman si Brianna bago muling kuhanin yung perang nilagay niya sa butas. Paano po ako makakapagparami ng pera? Gusto ko po kasi marami na tayong pera para hindi na ikaw busy sa work. Gusto ko yung palagi tayong magkakasama po. Nakangusong sabi nito. Natigilan naman ako dahil sa kanyang sinabi. Ito ang unang beses na narinig ko ang saloobin ng anak. Sorry kung palaging busy si daddy sa work ha. Sabi ko bago siya pantayan. Promise, babawi ako sa'yo. Gagawin ni daddy ang lahat para hindi siya palaging busy sa work. I love you, daddy! Yumakap to sa akin at hinalikan ako sa pisngi. Parang gusto kong maiyak dahil ito ang unang beses na naramdaman kong ama ko. Masyado na akong tutok sa trabaho at nakalimutan kong may responsibilidad pala ako sa bahay. Mahal na mahal kita anak, babawi ako sa'yo. Dapat pati po kay mami, bumawi ka rin kay mami para malambing na kayo sa isa't isa. Nagkatingin na naman kami ni Phoebe. Umirap to sa akin kaya't inirapan ko rin siya. Alika, tutulungan na kitang magtanim. Pag-iiba ko ng usapan. Tinutulungan ko sa pagtatanim ang anak ko. Wala na akong pakialam kahit pa madumihan ang suot kong damit. Wow! Ang ganda po ng flowers na tanim natin! Masayang sabi ni Brianna at pumalakpak pa. Sa susunod, dadagdagan pa natin sila para mas maganda ang garden. Nakangiting sabi ni Phoebe. Sir Brian, mamaya nang lambingan at kumain muna kayo nitong meriendang ginawa ko. Sabi ni May. Tumayo naman kami at nagtungo sa gilid ng bahay para maghugas sa gripo. Pansin ko ang dumi sa mukha ng dalawa kaya't napahinga ako ng malalim. Hinubad ko ang t-shirt ko at binasa. Hala, bakit dito ka nagbuburles? Gusto mo ng extra service? Tanong ni Phoebe habang pinagmamasdan ang katawan ko. Napangisi naman ako. Sabihin mo lang kung gusto mong hawakan ng katawan ko. Pwedeng-pwede naman. Sus, peke lang naman yung mga muscles at abs mo. Alam mong hindi peke ito. Proven and tested mo yan. Weh, go on, touch it. Lumapit ako sa kanya. Tumikhim naman to at sinimulang pindut-pindutin ang biceps at abs ko. Napatawa na lamang ako dahil sa reaksyon nito at napailing. Tama na, masyado ka nang nag-i-enjoy. Yumukod ako gamit ang basang damit ko at sinimulang punasan ang mukha ni Brianna. Sunod ko namang binalingan si Phoebe. Magrereklamo pa ito pero wala na itong nagawa ng linisin ko ang kanyang mukha. Lamutakin mo na, nahiya ka pa eh. Nakasimangot na reklamo nito. Ang tanda-tanda mo na kasi ang dungis-dungis mo pa. Singhal ko sa kanya. Dumila lang ito na parang bata't inirapan ako. Pagkatapos kong linisin ang mukha nila, mabilis nang nagtungo ang mga ito sa lamesa at sinimulang kumain. Napailing naman ako at sumunod sa kanila. Iniabot ko kay May ang pinaghubaran ko para malabhan agad. Sir, ang sarap mong gawing merienda, sabi ni Fina. Kung ako kay Phoebe, ikaw ang atakihin ko eh, sabi naman ni May. Kung tanggalin ko kayong dalawa sa trabaho, ano? Tinaasan ko sila ng isang kilay. Mabilis namang nagtatakbo ang mga ito papasok sa loob ng bahay. Sila lang talagang dalawang katulong na hindi ko matanggal-tanggal. Daddy, ito po para sa'yo. Inabot sa akin ni Brianna ang isang sandwich. Thank you, my princess. Nakangiting sabi ko bago magsimulang kumain. Pansin kong patingin-tingin sa katawan ko si Phoebe kaya't mas lalo pa akong pumustura. Hindi pa rin siya nagbabago. Kahinaan niya pa rin ang maganda kong katawan. Phoebe, sabihin mo lang kung gusto mo nang kumandong sa akin. Bubuhatin na kita. Sabi ko. La, assuming ka pala eh. Sinong may sabing gusto kong kumandong sa'yo? Manahimik ka riyan. Napatawa na lang ako nang namula ang mukha nito. Ang hirap magalit kapag cute ang kausap. Phoebe's point of view. Hindi naman ako gaanong nahihirapan sa trabaho ko. Pero madalas akong mapikon kay Brian. Sobrang sungit kasi. Minsan magkasundo kami. Madalas naman nagbabangayan kaming dalawa. Kagaya ngayon, nag-aaway kami dahil mali-mali ang nilalagay niya na design sa project ni Brianna. Hearts ang theme. Tapos diamond ang ilalagay niya. Kundi ba naman siya siraulong lalaki siya? Mali nga! Kailan pa naging diamond ang heart? Sige nga! Inis kong sabi.
Small lang naman ang diamond. Tinatapalan ko lang ang gilid para hindi pumangit. Inis ding sagot nito. Parehas naman po kayong mali po eh. Star po kayang dapat ilalagay ko kasi galaxy ang theme. Sabat ni Brianna. Anak ng tuyong basa oh. Ang dinig ko kanina, Heart. Ayan, masyado ka kasing nagmamagaling. Sabi ni Brian. Wow, ikaw nga tong nagmamagaling. Ikaw yon! Napatulala na lamang ako nang sigawan niya ako. Ramdam kong pangingilid ng luha ko. Ayaw na ayaw ko pa namang pinagtataasan ako ng boses. Sorry na kung nagmamagaling ako. Yaya lang naman pala ako rito. Tumayo ako't dumiretso na sa kwarto ko. Humiga ako sa kama ko at nagtalokbong ng kumot, tsaka umiyak. Magalit ka na sa akin o awayin mo na ako. Pero wag mo ko sisigawan dahil hindi kita mapapatawad. Nagmukmuk lang ako dun sa kwarto ko hanggang sa makatulog ako. Nang magising ako, mukha agad ni Brianna ang bumungad sa akin. Yes, baby? Malambing kong tanong sa kanya. Daddy said sorry. Sagot nito. Umiiyak din si Daddy sa room niya. Narinig ko po siya. Napanguso naman ako. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako. Bakit naman kasi iiyak si Brian, hindi ba? Hindi naman kami. Sorry po, dahil sa project ko nag-away pa kayo ni Daddy. Nakangusong sabi ni Brianna. Wala kang kasalanan. Sadyang may pagka-immature lang kami ng daddy mo kaya hindi mo kailangang mag-alala. Tugon ko. Teka, gutom ka na ba? Naku, lampas lunch na. Iniba ko ng usapan para hindi na siya malungkot pa. I don't want to eat po kasi mag-aaway kayo ni Daddy. You need po. Alika na. Naghilamos muna ako sa banyo bago kami lumabas ni Brianna. Dumiretso kaming dalawa sa kusina at nadatnan namin doon si Brian na naghahanda ng pagkain. Mukhang para sa amin yon. Napansin kong namumulang ang mga mata nito at namamaga. Umiyak nga ba talaga siya? Kung ganun ay ang ganda-ganda ko naman pala. Kain na. Mahinang sabi nito. Tahimik naman kaming naupo ni Brianna. Nang makaupo siya tsaka kami nagsimula sa pagkain. Walang nagsasalita kaya sobrang tahimik ng hapag. Sorry. Tila nabingi ako dahil sa sinabi ni Brian. Sorry for raising my voice at you. Ayaw mong pinagtataasan ka ng boses pero ginawa ko pa rin. I'm really sorry, Phoebe. Hindi na mauulit. Sorry din. Sorry kung nagtaas ako ng boses. Hindi na mauulit. Tugon ko. Tumayo si Brian at lumapit sa akin. Niyakap ako nito at hinalikan sa ulo. Napanguso naman ako para pigilan ang aking kilig. Parang tanga naman tong ex ko. Kapag talaga nag-open ang legs ko, tatadyakan ko yung itlog niya. Yay! Happy po ako kasi bati na kayong dalawa. Masayang bati ni Brianna. I love you, Mommy and Daddy ko. Babawi ako sa inyo ni Mommy mo. Pagkatapos natin kumain, pupunta tayo sa mall at ipagsa-shopping ko kayong dalawa. Nakangiting sabi ni Brian, kaya't napapalakpak na naman si Brianna. Level up na ha? Parang nung isang araw lang kay Brianna lang siya babawi tapos kasali na ako ngayon? Baka sa susunod magpo-propose na siya sa akin at sasabihin na hindi na niya ako kayang mawala. Pagkatapos nga naming kumain, wala nang bihis-bihis na naganap. Kahit pa nakapambahay lang kami, inaya na agad kami ni Brian paalis ng bahay. Daddy, dapat nipagbihis mo muna kami ni Mommy. Medyo madungis po kami. Nakangusong sabi ni Brianna. Maganda naman po kayo. Tugon ni Brian. Pasimple naman akong napangiti. Para kang tango. Hinampas ko siya sa braso at inirapan. Siyempre dapat low-key lang ang kilig ko. Napatawa lamang siya't napailing. Nang makarating nga sa mall ay bumaba kami ng sasakyan at dumiretso na sa loob. Nasa likod lang namin si Brian at mukhang binabantayan niya kami. Alam kasi nito na kapag na-excite kami ni Brianna, bigla-bigla kaming nawawala. Dumiretso kami ni Brianna sa bilihan ng mga damit. Hinayaan lang kaming pumili ni Brian. Nang makita ko ang presyo ng damit ay medyo napaisip ako kung bibili pa ako.
Nakakahiya naman kasi kay Brian, lalo pat sobrang mahal ng damit. Don't mind the price, Phoebe. Akong bahalang magbayad. Nakangiting sabi ni Brian nang makalapit na pala sa akin. Mukhang napansin niyang panghihinayang ko. Sure ka bang libre mo? Hindi ibabawas sa sahod ko? Tanong ko. Bawal mabawasan ng sahod ko dahil pantubos ko to sa bahay at lupa namin. Tumango naman si Brian. Hindi ko ibabawas sa sahod mo. Don't worry. Napangiti naman ako at nagsimulang mamili ng damit. Si Brian naman ay naupo lang sa sofa doon at naghintay lang sa amin ni Brianna. May natipuhan akong dress kaso hindi ko alam kung may size ko. Kaya't lumapit ako sa isang sales lady. May size po kayong medium? Tanong ko sa sales lady. Tumingin naman to sa akin mula ulo hanggang paa. Tumikwas naman ang kilay ko dahil sa ginawa nito. Magnanakaw ka no? Sigurado akong magnanakaw ka dahil itsura mo pa lang hindi na-afford ang mga binibenta namin. Sabi nito. Abat maldita to ah. Ako? Magnanakaw? Sa ganda kong to? Ako pa ang magnanakaw? Yang mukha mong papasang magnanakaw eh. Nilapitan ko pa siya lalo. Ang ganda-ganda ng mood ko tapos sisirain mo? Kung kausapin kong manager nyo at ipatanggal kita, baka ikaw tong magnakaw para may pambuhay sa sarili mo. Nangilid naman ang luha nito dahil sa sinabi ko. Hala siya, wala pang 10% ng kasamaan ng ugali kong pinapakita ko eh. Naiyak na siya. Hey, what's wrong? Dumating si Brian buhat si Brianna. Sinabihan niya akong magnanakaw. Sagot ko bago ituro ang babae. Mukhang iniisip niyang mas inaapi ang sales lady. Mr. Escalde, hindi naman po niya sinasadya. Sorry po. Sabi naman ng kasamahan nitong sales lady. Next time, pumili kayo ng sales lady na hindi masyadong masamang ugali at pintasera. Malas niya rin dahil asawa kong kinanti niya. Siya tuloy itong umiiyak ngayon. Tugon ni Brian dito. Humingi lang ng humingi ito ng pasensya. Binigyan din nila kami ng discount sa mga pinamili namin kaya't medyo gumaan ang loob ko. Are you okay now? Malambing na tanong ni Brian habang nagdadrive siya. Pauwi na kami at kumakain kami ngayon ng ice cream. Dahil nagmamaneho si Brian, pareho namin siyang sinusubuan ni Brianna. Okay ba ako? Yung babae naman ang napaiyak ko. Nakangising sagot ko. Paano mo po siya napaiyak? Tanong ni Brianna. Nilait ko rin siya. Mas masakit akong manlait kaya umiyak siya. Sagot ko. Hindi kasi ako pinalaki para apihin. Kaya kapag may umaaway sa akin, sila pa yung umiiyak. Kapag may nang-away rin po sa akin, sila po ang paiiyakin ko. Nakangiting sabi ni Brianna. Tumango naman ako at nag-thumbs up sa kanya. Hindi naman mas manggumante. Lalo na kapag sobra na yung pagkasalbahe. Nang makarating kami sa bahay, dumiretso kaming tatlo sa kwarto ni Brian. Agad niya kaming hinila pahiga sa kama. Napapagitnaan ako ng mag-ama. Wow! Naglalambing si X? Pabirong sabi ko bago hawakan ang braso niyang nakayakap sa amin ni Brianna. Huwag kang masyadong manabik ha, baka mamaya may kumakalabit na sa bandang pang-upo ko. Mabilis pa namang tigasan ng isang to. Just don't be noisy para hindi magalit ang kaibigan ko. Let's just sleep muna. Gusto kong katabi kayo ni Brianna kaya pagbigyan niyo na ako. Malambing niyang sabi. Hindi naman ako sumagot at tumango na lamang. Putek, grabe naman manlambing to. Feeling ko tuloy magkakaroon ng part 2 ang love story naming dalawa. Brian's point of view. 6th birthday ngayon ni Brianna kaya sobrang busy kami. Medyo malungkot din ako dahil nadadagdagan na ang taon ng baby girl ko. Parang hindi pa ako ready na tumanda siya. Oh, bakit ang lungkot mo? Dapat masaya ka dahil birthday ni Brianna. Sabi ni Phoebe. Parang ayoko lang na lumaki agad ang baby girl ko. Nakangusong sagot ko. Napatawa naman to. Kahit naman ayaw natin wala tayong magagawa. Parte na talaga ng pagkatao ang pagtanda. Napahinga naman ako ng malalim at tumango na lamang. Ngumiti ka na, siguradong mag-aalala niyan si Brianna kapag nakita kang malungkot. Tinapik ako nito sa balikat. Halika na, iserve na lang natin yung pagkain sa kanila.
Siguradong gutom na yung mga bata. In-invite ni Brianna mga classmates niya kaya ito ang mga bisita namin. Gusto ko sanang kumuha ng clown pero takot si Brianna at Phoebe. Ayun, magician na lang ang kinuha ko. Binigyan namin ng pagkain yung mga bata. Samantalang yung ibang bisita pinakuha na namin dun sa lamesa. Lola! Napatingin ako kay Brianna nang sumigaw ito. Tumayo ito at tumakbo palapit kay Mommy. I miss you po! Happy birthday sa maganda kong apo! Nakangiting sabi ni Mommy bago ito halikan. Ito ang gift ni Lola sa'yo. Siguradong magugustuhan mo ito. Lumapit din ako sa kanila dahil na-miss ko si Mommy. Nasa Thailand kasi ito para sa isang business featuring vacation trip. Mom, hindi ka nagsabing uuwi ka. Dapat sinundo kita sa airport. Sabi ko sa kanya. Gusto kong sorpresahin ang apo ko eh. Nakangiting sagot nito. Biglang bumaling ang tingin nito kay Phoebe. Alam kong ayaw niya kay Phoebe kaya medyo nangangamba ako. Mom, don't push her away. Mahinang bulong ko sa kanya. Ngumiti si Mommy. Hindi ko gagawin yun anak. Masaya nga akong makita pa siya eh. Lumamlam ang mga mata ni Mommy habang nakatingin kay Phoebe. Napangiti naman ako dahil sa reaksyon niya. Nakatingin din sa gawin namin si Phoebe kaya't sinenyasan ko siyang lumapit sa amin. Nag-aalangan pa siya nung una pero lumapit din ito. Hello po. Bati nito kay Mommy. I'm glad to see you again. Nakita ko kung papaanong mabigla si Phoebe nang yakapin siya ni Mommy. Niyakap naman tong pabalik ni Phoebe na may ngiti sa labi. Hindi naman ho siguro kayo naengkanto ano? Pabiro ni Phoebe. Humiwalay sa yakap si Mommy. I'm gonna tell you something later. Sa ngayon enjoy muna natin ang birthday ni Brianna. Tumango naman si Phoebe pero mukhang naiintriga na siya. Nag-focus na nga lang muna kami sa birthday ni Brianna. Marami pang dumarating na bisita kaya't mas lalo kaming nabisi ni Phoebe. Ganun pa man, sinisigurado ko na okay pa rin si Phoebe. Brian! Napakunot noo ko nang makita si Cindy. She's my ex. Bago ko makilala si Phoebe. Siya muna ang naging girlfriend ko. Who invited you? Tanong ko. Wala na akong pakialam kung tanong rude ako. Ayoko rin kasi ng connection pa sa kanya dahil sa mga ginawa niya noon kay Phoebe. Tita Bea invited me? Nakangiting sabi niya. Nilingon ko si Mommy pero halatang clueless din siya. Don't be mean, Bri. Parang hindi mo naman ako minahal. Dagdag pa nito. Nilingon ko si Phoebe at inirapan ako nito. Napanguso naman ako bago lumayo kay Cindy. Mag-enjoy ka na lang pero wag kang lalapit sa akin. Magagalit ang asawa ko. Seryosong sabi ko kay Cindy bago siya talikuran. Ayokong magalit sa akin si Phoebe. Natatakot akong hindi niya ako pansinin. Mangungulila talaga ako. Ang ganda ni Cindy ah. Sabi ni Phoebe. Tunog sarkastika ang boses nito. Mas maganda ka. Tugon ko sa kanya. Nangingiting umirap naman to at tinalikuran na ako. Hanggang sa maidaos namin ng party. Iwas na iwas talaga ako kay Cindy. Gabi na rin natapos ang party dahil maraming nangyari. Pagod na rin si Brianna kaya't natulog na agad. Patulugin mo na rin si Cindy. Kawawa naman dun sa labas baka lamukin. Sabi ni Phoebe. Pinahatid ko na siya sa isang kaibigan ko. Ayokong iwan kayo ni Brianna. Sagot ko. Kunwari pa siya eh. I'm serious. Nilapitan ko siya at niyakap. Isa pa ayokong magselos ka. Iiyak talaga ako kapag hindi mo ako pinansin. Napatawa naman siya. Di ka talaga sa lambing na lalaki ka ano? Napatigil lang kami sa lambingan nang may tumikhim. Nakita namin si Mommy sa pinto ng kusina at nakatingin sa amin. Mabilis namang lumayo sa akin si Phoebe kaya bahagya akong napatawa. Ano po palang sasabihin mo, Ma? Tanong ko. Ako nang nagtanong dahil alam kong nahihiya pa rin si Phoebe. Lalo pa dahil sa nasaksihan ni Mommy. May malaking kasalanan ako sa inyong dalawa. Biglang lumuha si Mommy. At alam kong hindi niyo ako mapapatawad pero gusto kong malaman ninyong pinagsisisihan ko ng lahat. Araw-araw akong kinakain ng konsensya ko at
Araw-araw kong gustong lumapit sa inyo pero hindi ko nakakaya. Alam ko kasing hindi lang anak ang mawawala sa akin kundi lahat-lahat. Mommy, ano pong ibig ninyong sabihin? Kunot noong tanong ko. Hindi namatay ang anak niyong dalawa. Buhay ang baby ninyo. At ang batang yun ay ang nasa poder ko. Natigilan kami dahil sa sinabi ni Mommy. At si Brianna rin ay isa sa anak ninyo. Mom, hindi ko maintindihan. Halos pabulong kong sambit. Kambal kasi ang anak niyo ni Phoebe. Sa kagustuhan ko nung paghiwalayin kayo binayaran ko yung doktor. Pinalabas kong isa lang anak niyo at patay. Yung sanggol na nakita niyong patay. Hindi yun sa inyo dahil buhay pareho ang anak ninyo. Pinalabas ko rin na anak mo sa ibang babae si Brianna at iniwan siya sa labas ng gate mo. Kahit ako ang gumawa noon. Unti-unting nabuo sa isipan ko ang totoong nangyari. Kaya pala ganun. Kaya pala iba ang pakiramdam ko nung makita ko si Brianna. Kasi siya pala ang totoong anak namin ni Phoebe. Kung ganun, buhay ang anak ko. Lumuluhang tanong ni Phoebe bago na pamura. Kung ayaw mo sa akin dapat sinabi mo agad. At hindi na lang idinamay ang anak namin. Aalis naman ako Hindi yung ilalayo mo ko sa mga anak ko. Alam mo ba, ang epekto sa akin noon? Halos mabaliw ako. Araw-araw akong binabangungot ng hindi pagiging mabuting ina ko. I am sorry. Buong pagsisising sabi ni Mommy. Nasaan yung kakambal ni Brianna? Nasaan ang isa naming anak? Madiin kong sambit. Lola, why are you crying? Napalingon kami sa batang nagsalita. Sa unang tingin ay akala ko si Brianna. Pero nang makalapit ito, alam kong hindi siya si Brianna. Maiksi ang buhok nito pero ang mukha nito ay Brianna na Brianna. OMG! Mommy at Daddy! Tumakbo ito papalapit sa amin ni Phoebe at yumakap sa bewang. Napaupo naman si Phoebe at humagulgol na niyakap ang anak. Pinantayan ko rin sila at parehong niyakap. Anak ko! I am sorry! Sorry! Umiiyak na sabi ni Phoebe. Love na love ka ni Mommy ha? Sorry kung ngayon ko lang nalaman. Sorry anak. Sorry sa inyo anak. Sorry. Sabi ko naman. Hindi po kayo dapat mag-sorry. Nisabi po sa akin ni Lola na may nangyari kaya matagal kayong nawala. Naiintindihan ko po kaya't hindi kayo dapat mag-alala. Tugon ng batang babae. Tumangulang ako at lumuluhang mas hinigpitan pa ang yakap sa kanila. I'm sorry sa inyo. I'm sorry for being selfish. Sabi ni Mommy. I don't think I can forgive you, Mom. You just ruined our life. Huminga ako ng malalim bago buhatin ng mag-ina ko. Nagtungo kami sa kwarto ni Brianna at nadatnan namin tong mahimbing ang tulog. Ang mga anak ko. Lumapit si Phoebe sa kama habang buhat ang kakambal ni Brianna. Pareho niyang niyakap ang mga anak naming dalawa. Hindi na ako aalis. Hindi na ako papayag na malayo ulit kayo sa akin. Sobrang mahal na mahal ko kayo. Mommy, stop crying na po. Sabi ng kakambal ni Brianna. Hindi na rin po ako aalis. Magkakasama na po tayong apat. Tumango lamang si Phoebe at nanatiling nakayakap sa kambal hanggang sa makatulog sila. Lumapit ako sa tatlo at inayos ang kanilang pagkakahiga. Pinunasan ko rin ang pisngi ni Phoebe na puno ng luha. Sorry kung nagkawalay-walay tayong apat. Sa sobrang tiwala ko kay Mommy, hindi ko napansing may mali na pala. Sorry sa inyo mga mahal ko. Niyakap ko sila at isa-isang hinalikan sa noo. Pangako kong babawi ako sa inyo. Bubuuin ko ang pamilya natin at hindi ako papayag na magkakahiwa-hiwalay ulit tayo. Mahal na mahal ko kayong tatlo. Hindi ko hahayaang maulit pa noon ang nangyari. Magiging maingat at tuso na rin ako ngayon para sa mag-iina ko. Phoebe's point of view.
Hindi ko na inalis ang paningin ko sa mga anak ko pagkatapos kong malaman ang totoo. Natatakot kasi ako na baka mawala ulit sila sa akin. Bumabawi rin talaga ako sa kanila dahil ilang taon din akong nawala sa tabi nila. Ang mami naman ni Brian ay patuloy sa pagbawi. Pero hindi ko ito pinapansin dahil sobrang sakit sa puso ko ang ginawa niya. Mami, bakit pareho kaming face ni Penelope? Tanong ni Brianna habang kumakain kami. Medyo creepy po tuloy kapag natitingnan ko siya. Kambal po kasi kayo, sagot ko. Huwag kang makreepy kasi pareho naman tayong pretty. Nakangiting sabi ni Penelope. O sige na nga, magka-level naman tayo ng beauty kaya't papayag na ako. Ayoko namang malungkot ka kapag hindi ako pumayag. Sabi ni Brianna. Wow, parehas din pala tayong mahangin. Kambal nga talaga tayong dalawa. Natatawang napailing naman ako dahil sa inasta ng dalawa kong anak. Manang-mana talaga sila sa amin ng daddy nilang Dax. Gusto niyo bang puntahan natin si daddy niyo mamaya sa office? Dadalhan natin siya ng tanghalian at doon na rin tayo kakain. Tanong ko sa mga bata. Opo, tapos uhulihin din natin kung may chicks ba si daddy o wala. Malokong sabi ni Penelope. Chicks? Hindi naman nag-aalaga ng chicken si daddy, kaya wala siyang chicks sa office. Bawal din animals doon. Magagalit si daddy eh. Tugon ni Brianna sa kapatid. Minsan hindi nagkakasundo ang humor nila. Mukhang sanay si Penelope sa medyo kalye ang humor. Kagaya ko. Si Brianna kasi may pagkabalahura ang bibig pero maraming hindi alam minsan. Pagkatapos nga naming kumain, hinayaan kong mag-aral-aralan muna ang dalawa. Nagliligpit muna ako at naghanda agad ng pwedeng iluto. 10:00 na rin kasi. Late na kaming nagising na tatlo kaya't late ng almusal na rin kami. Naisip kong magsigang na lang ng baboy. Hipon sana kaso allergic ako at si Brianna. Baka pareho pa kaming madedo kapag nasunod ang cravings ko. Pagkatapos ko ang magluto, naligo muna kami ng mga bata. Hindi kami agad natapos dahil puro kaharutan pa kami. Mami, kailan kayo ikakasal ni Daddy? Usisa ni Brianna. Depende anak sa daddy mo eh. Hindi naman kasi siya nag-aalok ng kasal. Tugon ko. Sa tingin ko naman ay maayos ang relasyon namin ni Brian. Wala nga lang malinaw na detalye kung ano talaga kami. Mahina kasing dumiskarte ang pare nyo. Oo na, aaminin ko na ring mahal ko na siya. Akala ko talaga na wala ng pagmamahal na yon pero hindi naman pala. Siya pa rin ang tinitibok ng pechay puso ko. Nox, nagpapa-fresh ka po ah. Pansin sa akin ni Brianna. Mami, nagpapaganda ka para kay daddy, no? Nakangising tanong naman ni Penelope. Hindi ah, ganito lang talaga ang gusto kong ayos. Sayang naman kasi itong dress na binili ni daddy nyo para sa akin. Tugon ko. Siyempre kailangan ko ng balik-alindog program. Ayokong mapagkamala na namang magnanakaw dahil hindi ako nag-aayos. Dapat kong i-level ang ayos ko sa pagiging CEO ni Brian. Pagkatapos nga naming mag-ayos lumakad na kami. Sumakay nga pala. Baka bukas pa kami makarating sa kumpanya ni Brian kapag naglakad lang kaming tatlo. Medyo traffic kaya't halos 2 oras ang naging biyahe namin. Ang yaman-yaman ni Daddy. Ngumiti si Penelope habang pinagmamasdan ng kumpanya ng daddy niya. Nakaka-proud si Brian. Dati lang walang naniniwala sa kanya. Tapos ngayon may napatunayan na siya. Dumiretso kaming tatlo sa elevator at pinindot ang floor kung nasaan ang opisina ni Brian. Nang makarating kami ron, dumiretso agad kami sa opisina niya. Tumikwas naman agad ang isang kilay ko nang makita si Cindy. Nakaupo ito sa table ni Brian. Sabi sa'yo may chick si daddy eh. Sabi ni Penelope bago na pailing. Hindi naman chicks yan eh. Espasol yan. Sagot naman ni Phoebe. Nakataas ang isang kilay na tinitingnan ko naman si Brian. Mabilis itong tumayo at parang batang lumapit sa akin. Buti dumating ka. May gusto siyang gawin sa aking masama oh. Sumbong nito.
At gusto mo naman. Nakataas ang isang kilay kong tanong. Umiling ito. Umaalis nga ako pero sunod siya ng sunod. Kung ikaw ang gagawa ng masama sa akin, baka itali ko pang sarili ko sa upuan para hindi makaalis. What are you doing here? You're just an ex. Sabi ni Cindy sa akin. Ex ka lang din naman, hindi ba? Pero ako ang nauna kay Brian. Ako naman ang minahal at pakakasalan. Anong akala niya magpapatalo ko sa kanya? Manigas siya. At least ako, hindi ko iniwan si Brian. Inis na sabi nito. Hindi ko naman niloko si Brian. Kaswal kong tugon. Inis naman itong dinampot ang kanyang bag. Hindi mapupunta sa'yo si Brian. Sa akin lang siya. Umirap ang gaga bago padabog na lumabas ng office ni Brian. Napapalakpak naman ang kambal at si Brian. Mukhang proud na proud pa silang war freak ako. The best ka talaga, mahal ko. Nakangiting sabi ni Brian bago ko yakapin sa bewang. Alam mo bang, namiss agad kita. Pauwi na ako pero biglang pumunta si Cindy. Gusto ba namang maghubad sa harapan ko kahit mabilis akong pumikit? Tatayo sana ako at aalis eh. Kaso sumisigaw siya na parang may ginagawa akong masama sa kanya. Gusto ko na nga siyang sapakin eh. Kaso ayokong manakit ng babae. Daddy, ang daldal mo po. Nakasimangot na sabi ni Brianna. Daddy, hindi ka po napapagod magsalita? Ang sarap pong lagyan ng tape ang bibig mo eh. Sabi naman ni Penelope. Wow, nagre-reklamo rin palang madadaldal kapag may ibang dumadaldal. Nagdala kami ng pagkain. Dinamihan ko na dahil dito na rin kami kakain. Gusto ka kasi namin kasabay. Sabi ko bago ilapag yung malaking eco bag na naglalaman ng pagkain. Thank you po, mahal ko. Humalik ito sa labi ko. Aba, bakit ka nangahalik? Masamang magnakaw ng halik. Binigyan ko rin siya ng halik. Ayan, nanakawan na rin kita para fair. Natawa naman ito. Namiss ko lang kasi yung mga labi mo. At syempre namiss ko ang Phoebe ko. I love you. I love you raw. Sinasabi ko na nga ba't hindi pa siya nakaka-move on sa akin eh. I love you mo yung mukha mo. Inirapan ko siya para maitago ang kilig. Malay ko ba kung hindi pala siya seryoso sa akin? What if joke-joke lang niya? Kawawa na naman ang puso ko. I'm serious, mahal. I love you. Marahang hinaplos nito ang pisngi ko. Hindi naman po nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Kahit ilang beses kong sabihin hindi na kita mahal, hindi ko pa rin talaga mapigilan. Nangingibabaw pa rin ang nararamdaman ko para sa'yo. Mas nangingibabaw pa rin ang pagmamahal ko sa'yo. Eto na nga bang sinasabi ko eh. Sus, pasimpleng kilig si Mami. Sabi ni Brianna bago hawakan sa kamay ang kanyang kapatid. Sige na po, doon muna kami sa room ni Daddy. Enjoy lang po. Hinila nitong papasok si Penelope sa room ni Brian dito sa office. May kwarto kasi sa opisina si Brian. Dahil noon ay sa office na rin ito natutulog. Phoebe, gusto ko sanang maituloy yung kasal nating naudlot. Yun ay kung okay lang sa'yo. Pero kung hindi naman, handa akong maghintay. Liligawan kita't susuyuin hanggang sa mahalin mo na ulit ako. At sa tingin mo ba nawala rin ang pagmamahal ko sa'yo? Ngumiti ako. Brian, mula noon at hanggang ngayon, ikaw lang naman ang lalaking laman nitong pechay puso ko. Wala akong ibang minahal pa bukod sa'yo. Iba rin kasi ang epekto mo sa akin. I really love you, mahal ko. Mahal na mahal din kita, Brian. Ngumiti naman to bago ko halikan. Tumugon naman ako sa halik niya hanggang sa mapunta kami sa kanyang table. Inupo ako nito sa table at patuloy na hinahalikan, habang ang kamay niya ay pumipisil sa aking bewang. Umakyat ang kamay niya sa kaliwang kamay ko. Napahinto ako sa pagtugon sa halik niya nang maramdaman kong may isinusuot siya sa daliri ko. Napangiti ako nang makita doon ang isang diamond ring. Diamond ring na ibinigay niya rin sa akin noon. Itinago ko yan dahil alam kong kahit na malabo noon, alam kong ikaw pa rin ang babaeng iaharap ko sa altar. Nakangiting sabi niya. Sobrang swerte ko na ikaw ang lalaking minahal ko, Brian. Nagkamali man tayo noon,
Tayo pa rin talagang gusto ni Tadhana para sa isa't isa. Mukhang nakatali na yung red string sa leeg natin. Kaya patuloy pa rin tayong binabalik sa isa't isa. Natatawang sabi ko. Sobrang swerte ko rin na ikaw ang babaeng minahal ko. Kaya humanda ka sa akin mamaya. I will rock your world. Pinisil nitong bewang ko bago sumubsob sa leeg. Napatawa naman ako bago haplusin ang kanyang may kahabaang buhok. Natanaw ko naman yung dalawang bata sa pinto at nakasilip sa amin. Nag-thumbs up ako sa kanila kaya't napubungis-ngis na lamang sila. Brian's point of view. Nakangiti ako habang nakatingin sa babaeng mahal ko na maganang kumakain habang nakaupo sa tabi ko. I still can't believe that she's already my wife. Totoo pala na kapag kayo talaga ng tao, isa't isa pa rin ang uuwian nyo. Kahit pa sobrang sakit ang dumaan sa inyong dalawa. At bakit ganyan ka makatingin, Mr. Escalde? Tanong nito at binalingan ako ng tingin. I'm just admiring my wife. Nakangiting tugon ko. Ako lang to, Brian. Huwag mong ipahalatang sobrang patay na patay ka sa akin. Nakangising sabi niya. Paano ko gagawin yun? Ikaw ba naman ang nasa harapan ko eh? Napailing naman to. Kumain ka na lang muna dyan. Mamaya pa ako pwedeng kainin kaya magtiis ka na muna dyan sa pagkain. Napatawa naman ako bago tumango at nagsimula na sa pagkain ko. Siyempre, patingin-tingin pa rin ako sa asawa ko. Ang ganda-ganda niya kasi. Nakakalunod ang ganda niya. Pagkatapos nga namin sa pagkain, lumapit sa amin ang kambal at nagsimulang manggulo. Mami, gusto namin ni Brianna na tabi-tabi tayo mag-sleep mamaya. Sabi ni Penelope. Opo, tapos hampasan tayo ng unan. Masayang sabi ni Brianna. Mga anak, special day ngayon nila mami at daddy eh. Kailangan dalawa lang silang magkasamang matulog. Nakangusong sabi ko. Ready na ako mamaya para sa labanan. Hindi pwedeng hindi matutuloy yun. 6 na taon na kaya akong umaasa kay Mr. Kali at Mr. Khan. 500! Sabi ni Brianna bago maglahad ng kamay. Eto na nga bang sinasabi ko eh. Namana rin nila ni Penelope ang pagiging sigurista ko. No, 1,000 po. Pambayad lang ng parcel. Sabi naman ni Penelope. Daddy, deal or no deal? Fine, kumuha kayo dun sa wallet ko. Tugon ko. Napapalakpak naman ang dalawa at nag-appear pa sa isa't isa. Kayo ha? Masyado nyo nang inuutakan si daddy nyo? Kinurot ni Phoebe ang pisngi ng mga ito. Mga anak nga kayo ng sigurista. Mana-mana lang po yan. Tumawa lang ang dalawa bago lumapit sa mga kapwa nilang bata. Naiwan ulit kami ni Phoebe sa upuan namin. Aalis nga pala ako bukas. Pupuntahan ko yung bangko para tubusin yung lupa at bahay ng mga magulang ko. Sabi ni Phoebe. Nakangiting umiling naman ako. No need, Phoebe. I already bought that house. Nasa akin na rin ulit ang titulo ng lupa at susi ng bahay. Ha? That's one of my gift for you, mahal ko. Alam ko kasi kung gaano ka-importante para sa iyo ang bahay na yon, kaya binawi ko na para sa iyo. Nangingilid naman ang luha nito bago ako bigyan ng halik. Maraming salamat, Brian. Hindi mo alam kung gaano talaga ako kasaya ngayon. Anything for you, my wife. Pagkatapos nga ng konting pahinga, nagtuloy-tuloy na ang kasiyahan. Nagkaroon ng mga palaro, mga mensahe galing sa mga minamahal at sayawan. Halos anong oras na rin natapos ang selebrasyon ng kasal namin. Nakatulog na rin ang kambal kaya diniretso na namin sa kwarto ni Mommy dahil doon matutulog ang mga ito. Tungkol kay Mommy, okay na kaming dalawa. Pero hindi pa ulit kami katulad ng dati. Si Phoebe naman ay mukhang pinapagaling pa ng husto ang puso niya bago tuluyang mapatawad si Mommy. Masaya ako para sa inyong dalawa. Nakangiting sabi ni Mommy. Kung hindi siguro ako naging selfish noon na tanga, siguro matagal na kayong ikinasal. Sorry talaga kung naputol ang pagmamahalan ninyo ng dahil sa kasakiman ko ha. Hayaan niyo't babawi pa ako sa inyo hanggang sa maging okay na. Mahal na mahal ko kayong dalawa anak. Bigyan niyo pa ho kami siguro ng time. Konti na lang naman po siguro. Nakangiting sabi ni Phoebe.
Tumango naman si Mommy bago punasan ng kanyang luha. O sige na, mag-enjoy na kayong dalawa. Ako nang bahala rito sa mga apo ko. Thank you, Mommy. I love you. Nilapitan ko siya't niyakap bago bigyan ng halik sa ulo. I love you rin, anak. Ngumiti kami kay Mommy bago kami tuluyang umalis ni Phoebe sa hotel room nila. Lumipat kami sa kabila at pagkapasok pa lang sa loob ng room namin, agad ko na itong sinunggaban ng halik. Masyado ka namang wild. Natatawang sabi ni Phoebe bago tanggalin ang zipper ng kanyang gown. Napasapo na lamang ako sa kaibigan ko nung tumambad sa akin ang katawan niya. Natanging panloob na lamang ang saplot. Miss me? Mapang-akit nitong tanong bago hawakan ang necktie ko at hilahin ako palapit sa kama na may mga petals. Sobrang miss. Sagot ko bago siya itulak sa kama. Tinanggal ko agad ang lahat ng saplot nito. Wala akong itinira para diretso bakbakan na kagad. Wow! Lumaki ang favorite kong BFF mo ah! Ngumisi si Phoebe bago hawakan ang alaga ko. Isang ungol naman agad ang umalpas sa labi ko. At mas lalo akong nabaliw nang simulan ni Phoebe na paligayahin ako. Namiss ko ang ganito. Namiss ko talaga siya. Nang hindi ko na mapigilan, sinimulan ko na siyang romansahin. Kinain ko siya dahil paborito niya yon na ginagawa ko dati. Dila ko pa lang yan, Phoebe. Nakangising sabi ko. Nang makita kong nababaliw na siya dahil sa ginagawa ko, sinimulan ko nang iparamdam sa kanya ang ilang taong panggigigil at pananabik ko. Hindi ko na alintana kahit pa yumugyug na ang kama. Ang gusto ko lang ay pareho kaming makaraos si Phoebe. This is life, gigil kong sabi. Halos nakarami kami ng rounds bago kami mapagod na dalawa. Pareho kaming habol hininga at nakahiga sa kama. Kapwa kaming pawis pero hindi yun hadlang para yapusin pa rin namin ang isa't isa. I love you, my best wife. And I love you too, my best husband. Ngumiti ako bago siya halikan sa noo at mas lalo pang ikulong sa aking bisig. Phoebe's point of view. Hanggang ngayon ay palagi ko pa rin naiisip na parang panaginip lamang ang lahat. Parang kailan lang kasi ay nagkakasakitan kami ng damdamin ni Brian at lumayo sa isa't isa. Tapos ngayon, mag-asawa na kami at walang kasawaan sa paglalambingan. Mi, asan po yung mag-ama ko? Tanong ko sa biyanan ko. Pagkagising ko kasi wala na sila. Wala na rin sa buong loob ng bahay kaya't lumabas ako. Si Mami lang ang nakita ko rito sa terrace ng beach house niya. 12th birthday kasi ng kambal at beach outing ang hiniling nila. Pinagbigyan namin dahil vacation na rin naman nila. Nandun sa tabing dagat at namumulot ng shells. Ang aga-aga kasing nag-aya ni Blake. Sagot nito. Si Blake ay ang pangatlo namin ni Brian. Nag-iisang lalaki naming anak. 4 years old na siya at ubod ng sweet. Ang bunso namin ay si Britney, itong dinadala ko. Babae ang magiging bunso namin ni Brian, kaya siguradong manlulumo na naman siya dahil madadagdagan ng toyoin sa pamilya. Tungkol naman sa amin ng biyenan ko, napatawad ko na siya. Nakita ko rin kasi na sobrang nagsisisi na siya at sobra rin talaga siyang bumawi sa amin. Napag-alaman ko rin na siya ang nag-alaga noon sa kambal dahil wala pang alam si Brian. Nasabi rin sa akin ng kambal na kilala na nila ako noon pa. Pinapakita kasi ni Mami ang picture ko sa kambal at palaging sinasabi na ako ang mami nila. Si Mami rin ang dahilan kung bakit kami nagkita ni Brianna. Hinatid pala siya ni Mami doon sa palengke para magkita-kita kami nila Brian. Mag-swimming ka na rin po, Mi. Huwag mong itago yung alindog mo at baka makadagit ka pa ng makakapagpanginig ng laman mo. Nakangising sabi ko sa kanya. Ay nako, sapat na sa akin ang asawa kong nasa langit na. Sagot lang nito kaya't napatawa na lamang ako. Sa gitna ng pagkain namin ni Mami, dumating ang isa sa mga kaibigan ni Brian. Mr. Pipi mo! Bati ko kay Howard. Nagulat nga ako kasi kaibigan pala ni Brian itong lalaking half American na bumili sa akin ng pipino noon. Tuwing nakikita ko siya, Mr. Pipi mo talaga ang tawag ko sa kanya. Feeling ko nga rin napaglihihan ko siya. What's up? Bati nito sa akin. Hinahanap mo si Brian? Ando, nasa tabing dagat siya kasamang mga bata.
Sabi ko. Manggugulo lang kami nitong anak ko. May online work si Mrs. kaya dito na muna kami. Tugon nito. Buhat-buhat niyang anak niyang malamanika at Mama Mary sa ganda. Maupo kayo at makisalo na sa amin. Sabi ni Mommy. Mabilis namang naupo si Howard. Hindi naman sa pag-aano pero makakapal ang mga mukha ng mga kaibigan ng asawa ko. Hindi nila alam ang salitang hiya, kaya't minsan masarap silang sampalin lahat, lalo na kapag nakainom. Hi! Kinawayan ko ang 3 taong gulang niyang anak na babae. Ang ganda-ganda mo talagang bata ka. Ngumiti naman to bago bumaba sa kanyang ama at lumapit sa akin. Napangiti naman ako nang sumampay to sa kandungan ko. Ninang pretty! Nakangiting sabi nito. Thank you po, ganda. Sinubuan ko siya dahil mukhang mas gusto niya sa akin kaysa sa kanyang ama. Maya-maya nga'y natanaw na namin ang mag-aama ko. Basang-basa ang mga ito kaya't mukhang naligo na rin. Hindi ko maiwasang mapatingin sa katawan ng asawa ko. Grabe, patagal ng patagal mas lalo siyang sumasarap. Good morning, wife. Humalik ito sa labi ko. Good morning, Mommy. Lumapit sa akin si Blake at humalik din. Gumaya naman yung kambal. O sige na, magbihis na kayo ron at nanginginig na kayo sa ginaw oh. Sabi ko. Tumango lang ang 4 bago pumasok sa bahay. Hinintay nga namin at ilang sandali lamang ay lumabas na ang mga ito. Mommy, marami ng shells ko for necklace ni Bunso. Nakangiting sabi ni Blake. Namumulot siya ng shells dahil gagawin niya raw kwintas para kay Britney. Siguradong happy si Britney agad niyan. Tugon ko. Oh, ano ginagawa mo rito? Tanong ni Brian sa kaibigan. Selos yung asawa ko kay Howard eh. Kamuntika na rin niyang masakalang kaibigan nang sabihin nitong binili nito ang pipi ko. Eh pipino yun, hindi pipi mo. Nakikikain, sagot ni Howard. Bawal po noisy sa bahay kaya dito muna po kami. Nakangusong sabi ni Hailey. It's okay, Hailey. Pwedeng-pwede ka rito. Yung daddy mo lang ang hindi. Sagot ni Brian sa bata. Ngumiti naman si Hailey bago bumaba sa kandungan ko at lapitan si Blake. Crush na crush ni Hailey si Blake. Wala namang mali siya yon dahil mga bata pa sila. How was your sleep, mahal? Malambing na tanong ni Brian bago haplusin ang tiyan ko. Maayos naman ang tulog ko dahil nakahanap ako ng komportableng posisyon. Nakangiting tugon ko. Hindi rin kasi gaanong sumisipa si Britney, kaya nakakabawas din yun sa dahilan para hindi masira ang tulog ko. Behave kasi si Britney. Nagsabi lang ako kagabi na bibigyan siya ng kotse, nagbehave agad. Bigla namang sumipa ang bata sa tiyan ko, kaya't sabay kaming napatawan ni Brian. I love you, mahal ko. Nakangiting sabi ni Brian bago ko muling halikan. I love you too. Hindi ko talaga pagsisisihan na si Brian ang pinakasalan ko. Nagkaroon man kami ng pagsubok noon, mas tumatag naman ang relasyon namin at mas nag-grow kaming dalawa. Binuhat niya ito palayo kay Blake. They're just kids, Howard. At saka hindi ka nalugi kung sakaling magiging balai mo ko. Gwapo pa naman tong anak ko. Kaswal na sabi ni Brian. Talagang pananagutan ng anak mo ang anak ko. Manang-mana sa'yo yan na Hokage moves. Manang-mana naman sa'yo si Hailey na mapang-akit. At nagsimula na namang magbangayan ang dalawa. Napahinga naman kami ng malalim ni Mommy at mabilis na kinuha ang mga bata tsaka ipinasok sa loob. Alam kasi naming mamaya pa matatapos ang away ng magkaibigan. Gayunpaman, masaya na ako ngayon dahil maganda at puno ng pagmamahal ang pamilyang nabuo ko. Kasama ang pinakamamahal kong lalaki na si Brian Escalde. Wakas.